The weather cats ask for my name. Hello and welcome back mga kabema sa ating programang Bema Ikwento Lang. Sa pagkakataong ito, bago ang lahat, nais ko muna kayong batiin ng isang magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat sa mangdaho kayo naroon. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at mga karamdaman. Inaasahan ko rin kayo na maging positibo para sa araw na ito at laging masigla, malakas at masaya habang nanonood sa ating Bema Ikwento Lang, hindi po ba? Pasensya na po kayo mga kabema, medyo matagal tayo nakapag-upload ng video kasi itong ating episode na isusunod at yung mga darating pa, medyo mahirap gawin eh. Dahil unang-una, nagkapatong-patong, napakarami. Eh, ang problema doon, wala naman akong tandaan kung anong araw o anong mga oras o yung mga kasamang video at mga picture. Sa totoo lang, hindi na po ako gumamit ng picture, puro video na lang yung aking ilalabas para naman masiyahan kayo at makita ang kasiyahan habang kayo ay nanonood sa ating Bema Ikwento Lang para sa araw na ito. Katulad po ng aking naipangako na sinabi ko na kami ay nagkaroon ng 5 araw na pagtutur dito sa Singapore, kaya nais kong maipakita sa inyo yung first day, yung aming pamamasyal doon sa Bugis area. At inaasahan ko na kahit na papaano ito ay makapagbigay sa inyo ng libangan at kayo ay ma-enjoy sa ating munting kwento sa ating Bema Ikwento Lang. So hindi ko na po pahabain pa yung aking introduction. Pero bago pala ang lahat, nais ko munang ipaalam na baka naman pwede na madagdagan yung aking subscriber. Kung hindi naman, okay lang din. Pwede naman din yung i-like man lang o i-share kung pwede lang naman. Pero kung hindi na pwede, okay lang din. Basta tayo ay tuloy-tuloy lang sa ating programang Bema Ikwento Lang. So hanggang dito na lamang at iniintay marahil ninyo at kayo nasasabik na makita yung ating presentation para sa araw na ito. So go, go, go! Dito po kung mapapansin ninyo, madilim pa. Kasi madaling araw kami umalis papunta sa Singapore eh. Kaya makikita ninyo dito, 4 o'clock, napakadilim pa nung kami ay sunduin dito sa aming bahay sa may Bulacan, sa Roca Village. At pagkatapos nito, ito yung unang exit na aming nilabasan na papunta naman sa Maynila kasi susunduin pa namin yung aming anak na si Dory. Kaya ipinakita ko yung biyahe para at least i-page nyo na lang nakasama namin kayo magta-travel ngayon. Ito yung aming first day ng paglalakbay papunta sa Singapore. So ito na yung expressway. So, unti-unti natin ipakikita sa inyo, katulad dito, kami ipapalapit na dito sa tinatawag na Bukawi exit. Ito yung pinaka-last exit na merong toll gate na ganito. Kaya pagkalagpas mo dito sa Bukawi exit, ang susunod dyan, tuloy-tuloy ka na palabas ng Bonifacio exit. Kaya doon ka na lalabas sa EDSA pagkatapos doon. Kaya ito makikita natin dahil sa madilim pa, talagang maluwag pa, hindi pa ba-traffic. Ito yung kalaban natin. Alam nyo, napakarami nila yung nag-istorya o nagkukwento. Ang gamit nila AI. Gumagamit sila ng artificial intelligence kasi may mga pambili sila ng mga video at mga bagay na pwede nilang ilagay sa content nila. Pero tayo, raw, talagang gawa natin ito. Ito yung content creator talaga na yung video ginagamit natin sa atin. Ito yung tulay naman doon sa may Ortigas Avenue, papuntang Pasig. Kasi pupunta tayo ngayon doon sa Ortigas Mansion. Susunduin namin yung aming anak at yung aking apo kasama yung kanya boyfriend, si Atrix. So gusto kong maipakita katulad dito dahil sa napakadilim dito sa kanilang parking lot, kasi ito condo yan eh. Kaya ito dumating, nag-abang na dito sa may parking lot itong dalawa nung kami tumawag na parating na. So iniintay na lang natin ngayon yung ating main sponsor. Ito yung sponsor doon sa ating travel. Kaya kahit walang pera, okay lang pala, pwede kang mamasyal. Kaya ito na, nandito na yung aming sponsor. Ngayon, nakita natin na 2 stop yung aming nakuha service sa Bulacan pagkatapos sa Ortigas. Ito naman, papunta na tayo ngayon sa airport. Kasi kadalasan, karamihan mga Pinoy ngayon, hindi nakilala yung ating mga lugar eh. Ito, papaakyat natin sa tulay para doon sa departure area. Ito na yung itsura ngayon ng airport, Ayan, dito tayo sa departure entrance.
makikita ninyo, nandyan na yung Ninoy Aquino International Airport. So gusto kong maipakita sa inyo talaga yung kabuuan para buo yung kwento, hindi chismis. Ito na yung aming parking. So magpa-park tayo dito para siyempre i-unload natin yung ating mga gamit para tayo naman ay tuloy-tuloy sa ating pagbabiyahe. Alam nyo, hindi naman nakaka-excite yung biyahe. Kaya lang, sabi natin, hindi nakaka-excite, kunyari lang yun. Pero siyempre, lalo na kung first time ka lang pupunta doon sa lugar na yun, eh gusto mo nang marating, makita ko ano yung itsura. So ito na, ginawa na namin yung aming mga bagahe. Ayan, iiwanan na namin dito ngayon yung aming service. Kaya hindi na kami kumuha ng porter, kami-kami na lang kasi yung porter, gamit lang yung pagka konti lang kayo at marami kang bagahe. Kami, marami kami. Kaya hindi na kailangan ng porter, kami-kami na lang ang kumuha ng cart para ipasok sa loob. Kasi nung araw, pagka kami dalawa lang ni Norma ang nagka-travel, kung minsan pag marami kami bagahe, nagpapaporter kami para tuloy-tuloy kami sa loob. Wala na, eche bureche. O, ayan, makikita ninyo yung kumpletong attendance pagpasok doon sa loob ng entrance. Napakaraming pabiyahe, no? Karamihan dyan, siyempre sa abroad, mga trabaho, o kaya iba pabalik na sa kanilang trabaho sa abroad. So, ito na yung main entrance para makapasok sa loob. Ito makikita natin, ano, dyan sa pinaka-entrance na yan, meron tinatawag na checking. O, parang niro-roll call na, chinecheck nila yung ticket kung ikaw ay talagang qualified pumasok at meron ka talagang travel document. Kung mapapansin nyo, lahat naman kami naka-face mask no? Kaya hindi yung mukha ang tinitignan nila, yun lang yung ticket kung talagang ikaw ay merong ticket pa-abroad. Ngayon po, nang nakapasok na kami doon sa pinaka-main entrance, ito na, nandito na kami sa loob, ano. Siyempre, kailangan i-check-in mo yung mga bagahe, kailangan mo i-check-in din naman yung presence mo. Kaya 3 hours before the flight, kailangan nandiyan ka na kaya maaga. So, makikita ninyo na unti-unti nag-build up ka kasi may mga schedule ng alis. Kami naka-schedule para gamitin yung Jetstar Airlines, papuntang Singapore. Kaya ito, nakikita ninyo na every hour ata yan nagpapalit kasi hindi ka naman makakapasok agad Iintayin mo yung parang time na tatawagin nila yung kung anong airlines na yung pwede na pumila. Siyempre, katulad namin, mga senior, hindi kami tumatagal ng hindi mag-jingle. Kaya ito, kinailangan namin na mag-jingle. Kaya pinakita ko na rin kung anong itsura dito sa likod. Ito yung palabas na ako nito Ito, pabalik na doon sa pinaka-main entrance kasi siyempre kailangan natin jumigil alam nyo sa katulad ko halos lalo na pagkabalamig halos every 30 minutes na-jingle kami kaya kami ng mag-asawa talaga yan yung sakit namin na madalas kami mag-jingle kaya kailangan lagi kami malapit sa washroom. Ito na, bumalik na kami dito para intayin yung aming toka doon sa linya ng aming airlines. So makikita natin parami na ng parami kahit na madaling araw o kahit na madilim pa, siyempre non-stop naman ang travel So ito na yung time na i-check-in naman namin yung aming mga bagahe, i-confirm na yung aming mga ticket. At siyempre pagka na-confirm na yung mga ticket, yung mga bagahe, kukunin na nila yan. Pinakita ko na rin kasi habang nag-iintay kami, baka para maramdaman din ninyo, napakahirap maghintay o kayo habang nanonood, nag-iintay din kayo doon sa susunod na mga mangyayari sa aming paglalakbay. Check na kami at nais ko maipakita sa inyo kung paano namin inintay yung turn namin para maipasok ng mga bagahe. Ito na. Ito na yung pinaka-conveyor. Magmula dyan sa likod na yan, makikita nyo yung mga bagahe na dumadaan, Diyan, papunta na yan, dadalhin nila yan para sa airline. Ito naman yung aming pagkakataon na dumating na dito sa immigration. Siyempre, hindi ka naman nila palalabasin pagkakulang yung documentation mo. Kaya kailangan i-recheck nila yung mga documentation na dala mo kung ikaw nga ba ay legitimate na turista doon sa pupuntahan mo o legitimate na pasahero. So ito, papunta na kami doon sa pinaka-terminal bus namin.
Gusto ko maipakita sa inyo kung gaano kalawak din yung paglalakad, ano. Kaya kung minsan yung mga may edad na, ayaw na maglalakbay. Ito, makikita natin, kahit na nasa loob kami, nag-iintay ng pagdating ng aming airlines, itong aking anak, patuloy nang tatrabaho, nagre-report pa siya, kahit na nandito kami. Ano, online siya kasi pwede. Kaya ito na, habang nag-iintay kami, dumating doon, ito na yung eroplano, ito yung eroplano aming sasakyan. Kaya ipakikita ko na rin, unti-unti, ano, kaya ang pinakikita ko sa inyo, yung actual na kaganapan sa aming paglalakbay. O, di ba, pila yan bago ka papasok doon sa pinaka-entrance door dyan, yung tawiran, tarmac yata ang tawag nila dyan. Tinutulungan na ng mga attendant, yung mga pasahero, para yung kanilang mga bagahe mailagay doon sa cabin, ano. Kaya makikita ninyo sa ibabaw, kung minsan, lalo na pagka kami papunta sa pabalik sa Canada o pauwi ng Canada, laging puno yan Kung minsan wala na kami mailagay na bagahe, nandun na lang sa baba. Pero dahil ito, siyempre, limitado to at saka pagkatapos pa lang ng COVID, limitado yung tao. Ito nung nasa taas kami, gusto ko rin maipakita na hindi kwentong kutsero lang ito. Di ba? Ayan, ipakikita natin na talaga nasa ibabaw kami. Ayan, nakasakay kami sa aeroplano. Baka sabihin ninyo, nagkukwento-kwentuhan lang ako. Ito yung lugar na ipinakikita namin sa inyo nung kami ay malapit na mag-landing dito sa Singapore. Alam nyo, ang isang mahirap dito, yung tabi ng bintana, hindi naman ako nasa bintana, nandun lang ako sa gitna Pero yung katabi kong babae, siya yung nandun sa bintana, Singaporean. Kaya nakiusap lang ako, gusto ko lang makuna ng video para makapagkwento lang. Natawa naman sa akin kasi siya di kumukuha Siguro, hindi ko alam kung vlogger din siya, pero ang mahalaga, nakakuha ko para maipakita sa inyo. So, eto naman yung time na. Dahil, landed na kami, di ba? Kinakailangan na ngayon kami mag-take off sa aeroplano. Ito na, kinukuha na namin yung aming mga bagahe. At siyempre pa, palabas na dito sa aeroplano. So, safe landing kami, success na doon sa stage 1 ng aming biyahe. Kaya makikita ninyo ito, nagpapaalam na kami, papalabas na kami ngayon ng aeroplano. Yan, para doon sa mga hindi pa nakakarating dito, makikita ninyo ito yung tsura. Gusto ko maipakita sa inyo, paglabas nyo ng aeroplano, kung ano yung meron doon. Oh, ayan. Ito, totoo na. Welcome to Singapore. Nandito na kami sa Singapore. Ito yung mga advertisement nila kung ano-ano yung pwede mong puntahan destination kung ikaw ay isang turista. Ito na yung pinaka-aisle nila, Dito makikita natin na napakarami yung tinatawag nating duty free shop. Dito na yung pamibili ng kung ano-ano. Ayan. Diba? Ito yung, kumisa yung ibang mga dumadaan dito, halimbawa, pauwi ng Pilipinas, namimili, para dito na bumibili ng pasalubong, para mas malapit ang bitbitan. Diba? Maging sa Pilipinas, meron din tayong ganyan. At halos lahat ng airport meron ganyan na duty free shop na dyan sila namimili. Para sa ganun, kumikita yung kanilang airport. Ito na immigration, Kailangan kasi panibagong check-in sa immigration. Baka mamaya meron kang dala-dala na illegal. Kaya hindi naman natin sila masisisi dahil talagang protocol yan ito, dito na kami, nakatapos kami. At ito, pakikilala ko sa inyo, itong naging kaibigan namin, napakadaldal nitong taong ito. At nung lumabas kami sa airport, nakita namin yung pangalan ni Santiago. Yung pangalan kasi ng anak ko, nakabit-bit niya, kaya alam namin na siya yung aming sundo. Hire lang yan Ibig sabihin, contact lang yan dyan para kami ay sunduin. Mabait at madaldal ito, kaya masaya kami habang yan ikakwentuhan namin. Kinukwento niya yung mga tungkol dyan sa kanilang natives na tradisyon. Yan yung banya, Ito, nung dumating na kami dito sa hotel. Yan, sa Ibis Hotel sa Singapore. Yan, pinakita ko lang yung itsura niya na ito yung aming tutuluyan. Ito naman yung pinakaloob habang nag-check-in kami. Ito naman yung pagharap namin sa aming kwarto. Ayan, makikita ninyo. Dito meron din mga bata kami nakasalubong. Enjoy na enjoy sila. Alam nila na kinukunan ko ng video. Sumasayaw-sayaw pa. Ito yung aming kwarto.
Para sa aming magkasawa, 637. Nakakita nyo naman ha, meron kami sariling kwarto para sa ganun, walang istorbohan. Pagka matutulog-tulugan na kasi tsak na pagod dito dahil yung mga araw na mamamasyal yun ang usapan katulad namin, madali kami mapagod. Pagkapagod kami, bahala na sila. Kung gusto nilang umalis, umalis sila. Kung hindi na namin kaya, dito na lang kami. Yan yung pinakita namin. Sa portion po ito mga kabema, hindi ko na po ipinakita yung kabuuan ng aming kwarto na nakuha dito sa Singapore kasi medyo hindi ko makita yung video Nagkaputol-putol kasi. At napakarami. Ang hirap hanapin yung mga araw ng kapatong-patong. Siyempre pag hindi na-download mo yan sa FB kasi mga padaladan yung iba dyan hindi naman sunod-sunod na dadating niya. Magkakahiwalay. At ang hirap hanapin. Kaya ang ginawa ko, ikukwento ko na lang na pagdating namin doon sa aming kwarto, siyempre ang unang-unang gagawin mo, magligpit iaayos mo yung mga gamit mo, ilalagay mo sa cabinet. At pagkatapos, magpapamilyaran siya, lalo rin paggamit ng TV, magpapahinga ka sandali, at pagka napahinga ka na, ayan na, maghihintay ka na kung ikaw ay tatawagin nila para sa hapunan. Kasi hapon na kami dumating dyan Pero, siyempre pa, dahil sa medyo nakapagpahinga na kami, medyo may strength na naman para makalabas. Kasi yun naman talaga ang request ko doon sa aking anak na kapag kami inamasyal, huwag yung nagmamadali. Bigyan kami ng time na ma-enjoy naman yung moment kasi pagka very fast yung pacing, na lahat punta dito, punta ron, hindi namin kakayanin, mapapagod kami, kaya hindi pa mas maganda yung dinanamdam mo yung bawat sandali kung nasaan ka. So, eto na po, pakikita namin yung susunod na pangyayari pagkatapos namin makapagpahinga. Ito naman po yung portion na pagkatapos namin makapagpahinga at makapag-relax-relax, siyempre kailangan namin mag-sightseeing at ganun na rin yung hapunan. Kaya dito lumabas kami, pumunta kami dito sa Bugis area. Siyempre para kami ay makapamili at makagastos itong aking sponsor, kailangan muna siya magpunta sa ATM. Ito naman yung public market kasi sabi nila, pagka pumupunta tayo, namamasyal tayo, sawa na tayo sa mga pagkain Pinoy. Katulad halimbawa nung madalas pinupuntahan na marami, yung Jollibee, McDonald's at kung ano-ano pa. Kain naman tayo yung native, yung hindi natin natitikman para sa ganun ma-enjoy natin yung pagpunta natin dito. Tama naman kung kaharap ka ng bulalo dito, haharap ka ng mga pagkain meron naman sa Pilipinas, hindi sayang naman yung biyahe mo, nawala yung pagkakataon mo na matikman yung mga pagkain nila na dapat din matikman natin, baka ito ay makatugma naman sa ating panlasa. Kaya ito, habang kami ay namimili ng magugustuhan namin na hindi panlasang Pinoy, kundi yung kanilang native na pagkain. Ayan, makikita natin. Marami kasi, unang-una, hindi lang doon sa pagiging mura, hindi yung presyo ang ating pinag-uusapan, yung experience. Yan. Yan, makikita ninyo dito. Ito, mga ibon na ito, nagtataka ko, mga minor to ito yung mga endangered species sa atin yung mga nagsasalitang ibon. Pero dito sa kanila, nakagala lang yan. Naghihingi ng pagkain doon sa mga kumakain. Ito na yung pagkakataon na kami ay kumakain dito sa restaurant. Siyempre, pagkatapos kumain, ano pa gagawin mo? Hindi mo mamasyal-masyal ka na, sightseeing, titingin-tingin doon sa mga iba. Sabi nga nila, ito baka pwede parigano kasi minsan hindi natin maiwasan na merong nagbibiro na, galing ka pala doon sa ganun ano ba atin dyan? Kaya naghahanap sila ng kahit paano yung may pamibigay nila, pagbalik nila. Ako naman walang pera, nakatingin lang. Kukunan ko na lang sila ng video. Kaya habang sila ay naglalakbay dyan, ginawa ko na lang, kumuha. Eto na. Ngayon silang mamili dyan. Siyempre, hahanapin mo yung kahit paano, meron lang maibigay. Hindi naman palakihan ng regalo yan, pasalubong. So ito, makikita ninyo, na-attract kami dito kasi doon sa isa na dinadaanan namin halos puro pagkain. Naisip nila mamaya pag uwi namin sa hotel, chichirya daw o makakain, baka daw magutom. Ayan. Kaya namimili kami ngayon na maiuwing pagkain. Isipin mo, kakakain lang ngayon bibili ka na naman ng panibagong makakain ito. For experience lang yan, pinakita ko sa inyo kung ano yung meron sila dito. Siyempre, sa Pilipinas, hindi naman ganito yung makikita natin. Kaya ito, parang pancake sa kanila yan
Yan, ganyan sila, nagluluto, ano. Iisipin mo itong ginagawa nila na ito, parang, ano parang kakaiba, di ba? Pero alam nyo ba na yung kanilang paraan ng pagluluto, para silang nagluluto ng, ng bibingka. O, sa atin, bibingka. Mamaya, papakita ko sa inyo pagka umorder na kami. Ayan, order kasi na kami dito na pwede namin gustong tikman. At saka yung gagawin si Chirya daw. Ayan, tinuturo namin kung ano yung gusto namin kasi may nakasulat naman pati presyo. Ngayon, ang isang bagay na nakatawang pansin din sa akin dito, nung kami, pagkatapos namin order, hindi pala ibibigay ka agad yun Kahit na nakita mo naka-display yun, ayan nagbayad ka, binilang pa kasi barya Isipin mo nga naman, turista barya binibigay. Ganyan ang mga Pinoy. Hindi sinasayang yung mga natitira-tira. Kaya anuhin mo ba yan? Pagbalik mo ng Pilipinas, di mo magagamit yan. Kaya nung umorder na kami, pinakikita ko lang na yung paraan ng kanilang pagluluto. Ilalagyan nila ng yung parang pinaka-pansabi sa ilalim. Ngayon, nasa ilalim yung baga. Tapos tatakpan, kahon yung pinatatakip. Di ba parang bibig ka? Yan yung itsura ng aming order. Kaya for experience lang, pinunan ko na rin para maipakita sa inyo. Malay nyo, makarating kayo dyan, ihanapin nyo yung aking pinapakita sa video na yan, di ba? Minsan masarap din talaga na matikman mo, makita yung tradisyonal na pagkain nila o kaya yung mga sistema ng kanilang pamumuhay. Kasi lalo na sa public market, dyan natin makikita yung mga komo na ginagamit nila o mga kinakain. Nakihagay lahat ng file. Yung sa akin lang po naman ay suggestion na kung kayo ay pupunta sa ibang lugar, maging local man o maging sa abroad, huwag yung sayangin yung chance na matikman yung kanilang mga native product. Kasi pagkakataon yan mamimiss nyo rin yan pagka hindi na kayo nakabalik dyan, wala kayong na-experience na bago. Dito po, mapapansin nyo na medyo madilim na, inabot na kami ng gabi. Kasi pagkatapos kumain ng hapunan, nabasal pa kami. Kaya ipinakikita ko naman sa inyo itong Chinese display nila. Kasi nung pagkakataon nito, papasok yata yung tinatawag nilang Chinese New Year. Kaya yung kanilang motif, napakaganda yung mga display nila. Hindi naman tayo nagpunta dyan para mamili, kundi tignan lang kung ano-ano yung meron sila. Kasi, siyempre, nag-tourist ka, itignan mo na kung ano-ano yung mga pagkakataon na pwede mo makita. Hindi po ba, alam nga naman bangkulong ka sa kwarto samantalang nasa ibang lugar ka. Kaya kahit na medyo pagod ka na, kahit na medyo, sabi nga, kahit na may edad ka na, normal lang na to experience, makita mo yung iba-ibang mga bagay na merong ino-offer yung pinuntahan. Kasi yan na yung sinasabi ko na kung minsan, mahirap talaga na kapag ka ang isinama mo, yung talagang may edad na, na mahirap na maglakad, hindi na sila nag-enjoy. Pero meron din naman na kahit na hirap na, sumasama ka dahil gusto rin nilang maka-experience, pwede namang nakalagay yan sa stroller. Lagay natin sa wheelchair para sa gano'n makapabasyal din sila. Hindi naman sila dapat mahiyak naka-wheelchair Diyan pagkakataon, paggalang sa tinatawag na seniority, di ba? Huwag natin ikahiya kung tayo ay hindi na nakakalakad. Ang mahalaga, may experience natin yung na-experience ng iba hanggat may pagkakataon kasi limitado lang yung panahon natin. Hindi natin masasabi kung tayo ay meron pa uling opportunity na makita yung lugar na pinupuntahan natin nung tayo ay bata pa o baka hindi pa tayo nakakapunta. Naalala ko tuloy yung kwento ng aking ganan, lagi kong pinagmamalaki yan kahit sa kwentuhan mo lang, huwag ka man patalo. Sa kwento lang, talo ka pa, kagandahan mo na yung pagkwento. Katulad ng ginagawa natin dito, di ba? Ikinukwento natin yung ating mga nakikita na experience, hindi para ipagyabang, kung hindi para ipakita na maraming bagay ang pwede natin ma-experience kung pipilitin natin na maging masaya at positibo sa buhay.
Kasi hindi natin gusto na tayo ay magbukbok na lang at isipin yung ating mga problema, na tayo ay kawawa, api. Hindi tayo ganun yung mga tinatawag ng mga kabataan na pa-emo effect. No? Let us enjoy with the young ones. Kasi hindi naman talaga tayo tumatanda eh. Itsura lang natin na tumatanda, pero yung pakiramdam natin, hindi nagbabago, ganun pa rin. Kung ano nararamdaman ng bata, yun din naman ang nararamdaman ng matatanda, hindi po ba? Kaya huwag tayo susuko, huwag tayo bibigay. Lakasan lang natin ang ating fighting spirit. Magagawa natin yung nagagawa ng iba. Yung iba nga, 100 plus na yung iba eh. Naglalaro pa ng skating eh. O, di ba, mas mahirap yun. Tayo mamamasyal lang. Kaya pilitin natin na gumalaw-galaw, exercise, pagkain ng tama. So, naipakita natin sa inyo yung kanilang celebration dito, na nataon na ba na ito yung panahon ng aming pagdalaw dito sa first day namin sa Singapore. O ayan po mga kabema, naipakita namin sa inyo yung aming first day trip. No, sana naibigan ninyo yung aming pamamasyal na inaipakita sa inyo at inaasahan ko naman na ito'y makapagbibigay din ng karagdagang kalibangan o mga pampalipas oras lang para sa inyo. Kaya hindi ko na po pahabain pa yung aking mga babanggitin tungkol sa video na ito. Total napanood naman ninyo. Ang nais ko lang po ngayon ay maipakita sa inyo yung ating susunod na episode para sa ating kwento sa Beba Ikwento Lang. Panoorin po natin yung ating susunod na kwento para sa susunod na araw. Dito po sa ating susunod na episode, ipakikita namin sa inyo itong mga kaganapan ng aming pagpunta dito sa Sentosa. Sa pagkakataon ito, itong araw na darating na ito, i-highlight natin yung kung ano yung makikita dito sa Universal Studio. Napakaganda sa loob. At makikita ninyo dito na kaya maraming kabataan na nagpupunta dito. Katulad yan, may mascot show at marami pang iba. Hindi ko na maipakita dito, lalo na yung sa mga video na meron doon sa loob, yung tungkol sa mga robot. Hindi ko na maipapakita dito sa intro, pero maganda mapanood ninyo yung kabuuan ng ating kwento para sa araw ng bukas, sapagkat ito ay mag-highlight ng kaganapan at kasiyahan para sa ating pamamasyal dito sa lugar na ito, sa Sentosa, sa Singapore. Ayan po mga kabeba, yung ating susunod na episode. At hindi ko na rin po pahabain pa yung ating pagpapaalam at inaasahan ko na kayo ay masisiyahan sa ating mga susunod na episode. Kasi 5 araw na paglalakbay ito eh. Marami ba akong ikukwento sa inyo. Biro mo sa loob ng 5 araw na yan, punong-puno ng mga pagbisita kung saan-saan na kaya ma-enjoy nyo rin kasi baka hindi pa kayo nakarating dyan, makikita niyo kung ano yung pwedeng makita na may tagapagkwento. Kaya nga sa tourist guide. So hanggang dito na lamang po at inaasahan ko na tayo magkikita-kita muli sa ating susunod na episode para sa ating Beba Ikwento Lang. Bye! Ito po ay di chismis, may kwento lang, hindi lang iyong labing salpulang. Ito po ay di chismis, may kwento lang, mga kwentong pang-akin-akin lang. Mga kwentong pang-akin-akin lang.